Ano bang karapatan mo na para sabihin deepfake or AI generated yung nirelease namin ni Mr. T? Sino ka ba? At ano ka ba? Meron akong credential as a forensic document examiner kasi yan ang trabaho ko dito. It was not AI generated nor manipulated. No. In-enhance namin yon para makita ang pagmumukha ng adik yung presidente. Para nang sa ganun matuto sila. Kasi nagmukha silang mga tanga kahapon sa Senado Naku po. doon sa debate. Tama. Pinagmukha silang tanga ni former Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Tatak Cayetano. Diba mga pagka senador, tinitingala natin dapat matatalino. Hindi nag-aaral Parang labas nila parang bobo-bobo nila. Safe ka na bongbong, no? Kasi yun ang sinabi niya wala raw kinalaman ng presidente rito. Napakalinaw naman ng pananagutan ng presidente rito dahil lahat ng unprogrammed funds na bahagi nitong trilyon scandal na ito sa flood control project, hindi pwedeng gumalaw o lumabas yan o ipambayad ng hindi pinipirmahan Tama. o Pirmado inaaprobahan ng ng presidente executive. ng Republika ng Pilipinas. Naku po, wala ho tayong mahabang pag-uusapan. Mga reaction update page. Nagsalita na naman ho ito si Mr. Dean Chase patungkol nga dito sa sinasabing nagpapakalat daw ho siya ng fake news. Mantagin po ninyo. Trabaho naman ho talaga ni Mr. Dean Chase yung mga pag-enhance dyan sa, alam niya, forensic sa Amerika. Yan po talaga yung professionalism niya mga kabdit. Kaya marami ho nalalaman yan dyan sa kabalbalan ni Marcos Jr. Belta niya ho ito. Kanino mga kapdit kay Ogie Diaz na alam nyo na, isa pa hong nakikialam sa issue ng presidenteng ngagba. Hindi lang yan mga kapdit Dito pag-uusapan din ho natin kung paano pinagmukhang tanga ni Sen. Alan Cayetano ang majority dyan sa Senado. Kasi mga kapdit lahat ho talaga ng pampoprotekta ng majority. Itong si Pinky, si One Ball University, si Pangilinan dyan sa presidente ho nating ngagba, gagawin at gagawin ho nila. Himudin ho nila yung wet packs, kakainin ho nila yung suka para pagtakpan yung matinding korupsyon ng ating bansa. Dinadivert ho ang ating issue. Kaya mga kadit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, listen, like, share, subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo. Sabay-sabay ho tayo magkomento at mag-react dito. Kaya wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. O inaaprobahan ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagkataon, ang presidente natin, si Marcos. So walang ibang pumirma niyan kundi si Marcos. Pero sabi ni Ping Tama. Lacson, wala raw pananagutan yung boss niya, no? Diyan pa lamang mga kabdita, syempre pinilitan nila si Kong Dante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, pinilitan siya bilang chair. Talagang nagkandaloko-loko na. Tignan nyo si Marcos Jr. Pinangalanan na ngayon nila Bonoan, nila Bernardo, mga kabdit, pinaglalaglag na ho siya. Bandang huli, ngayon pinoprotektado nga ngayon ni Pinky at ni One Bolt. Kaya wala na ho tayo sa totoong focus ng issue ng ating bansa. Saan ho tayo napupunta ngayon? Napupunta ho tayo, dinadivert ho kasi nila yung issue mga kabdit. Napunta ngayon sa impeachment dito kay Sara Duterte at kay Bobong Marcos Jr. na matinding sarswela yung impeachment kay Bobong Marcos Jr. Mantakin nyo, inaprubahan yung mahinang impeachment complaint. Samantalang yung malakas na maraming ebidensya na hinihain nila kung Mike Defensor, nila Manong Chabit, nila Attorney Harold Respicio, hindi ho tinanggap. Bakit nung pagdating dito nga kina mga kabdita, mga makabayan, mga Jetnisay, mahihina ho. Ngayon, tingnan nangyari, insufficient. Kaya matinding sarswela, lutong Macau lang ho yung ginawa ho nila. Doon ho nila dinadivert yung issue para makalimutan ng milyon-milyon Pilipino yung matinding korupsyon sa flood control. Dapat yan ho yung tinututukan natin. Ang kaso nga, marami hong tutatutaan si Bobong Marcos Jr. na hanggang ngayon, protektado pa rin ho siya at si Martin Luther King. Di ba? Kala ko boss ni Ping tayo tayong mga halal, no? Tayong Pilipino. Pero apparently, kumbaga parang sa kantsawan sa Senado, boss, safe ka na. No? Manang Jay, mag-ayong buntag. Saan po ito? Dito po ako, gusto ko lang po na baka kayo'y makakasagot dito po sa naging katanungan ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang post 13 hours ago kahapon ito. Basahin ko lang po yung kanyang tanong. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly or are we being made to forget? Manang Jay, kasi nabanggit mo rin kanina yung diversion ng issue. Oo. Kasi, ang daming pinalutang nila. Ngayon, ang pinalulutang nila yung na naman,
yung conflict sa South China Sea. Sabi ko nga, balinaw naman wala namang argument. Ayan, isa pa ho yan mga kabdita. Tignan nyo yung majority kung gaano kaingay dyan sa South China Sea, West Philippine Sea o yung KIG mga kabdit. Sobrang ingay ho na majority patungkol dyan. Bakit sa corruption, sa flood control issue, tahimik ho sila? Bakit? Bakit nga? Kasi nga mga kabdit, dawit ho yung mga utak na boss nila. Yan na, dawit yung mga amo ho nila. Kaya tahimik na tahimik si Pinky, tahimik si One Ball, tahimik sila Risa, tahimik sila Bam Aquino, sila Pangilinan, tahimik ho sila dyan sa flood control ghost project na meron ho patunay na trillion, billion ho yung ninanakaw sa kaban ng bayan. Wala ho silang sinasabi, dinadivert nila ngayon at pinag-iinitan yung mga nasaan, nasa minority. Tingnan nyo, tinatawag ang pro-China itong mga sila Sen Alan, sila Sen Marcoleta. Ganyan ho kawalang hiya yung mga korap na politiko dyan sa gobyerno. Diba, dinadivert ho nila yung totoong issue. Kaya nga nagkasakit si Bobong Marcos Jr. ng diverticulitis. Yan, kakadivert ho nila yan. Tignan nyo, yung pala mga kadita, sakit sa bituka. Meron pa tayong nakita nag-comment dyan na kung di tayo nagkakamali mga kadit, si Miss Cathy B nag-ua tayo na colon cancer daw ho ata yan. Yan ho yung, hindi ho natin sure mga kadit ako si Miss Cathy B nakita lang din ho natin yan sa social media. Argument dapat dyan, no? Yung South China Sea issue. Pinipilit kasi nila merong West Philippine Sea. Sa totoo lang, kahit saan ka manaliksik of my research, all over the world, there is no such animal as West Philippine Sea. Kasi ang salitang West Philippine Sea ay inimbento ng Pilipino noong panahon ni Presidente Aquino, no? Benigno Aquino III. They pass di ko alam kung ano may batas man yan o kung ano. Ang problema, internal. Hindi na pwede kadali sabihin itong tulay na itong sapa dito sa pagitan ng mga nanlupain ko, pwede kong sabihin son sa river. Pero hindi yun kasi ang nasa mapa niyan nakalagay Sakob River. In the same manner, the South China Seas is the only acknowledged name in the world, no? Pag pinipilit natin yung ating yang West Philippine Sea, sa atin nga naman talaga yan. Kasi tayo lang naman ang nagbinyag niyan eh. Tayo lang ang umangkin. But we are really talking of an exclusive economic zone. But even exclusive economic zone, we need to validate that by coming up with documents and submitting it to the international bodies for acknowledgement, which we have not done yet until now. Kaingay natin, nakikipagpatayan tayo, naghahamon tayo ng gera, wala naman tayong ginagawang aksyon para tuluyan talagang maangkin yan. Kasi yan po ay inaangkin din ng mga bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Japan, China, etc. In other words, we cannot claim something that we haven't really claimed internationally. No? Kung makikinig kay Tariela, talagang buisit lang. Sasabihin niya, sabi niya, pagka dinidepensahan mo yan, maka-China ka, hindi ka maka-Pilipino, paano yan? Mismong presidente niya, si Marcos, sinabi niya, hindi pwede. Di ba? Yung resolution ng Senado, sa madaling salita, maka-China yung amo niya. Puro kalokohan eh. Tapos kahapon, kaya nga ako, nag-post ako ngayong umaga, na tungkol dyan sa ECC na yan. Hopefully, mabasa nila Sharon Cuneta, no? Mabasa ni nung byuda ni Captain Barakel at saka ni asawa ni Karen Padilla para nang sa ganun matuto sila. Kasi nagmukha silang mga tanga kahapon sa Senado doon sa debate. No? Pinagmukha silang tanga ni former Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Ayan mga kabdit, totoo ho yan, pinagmukha ho niyan, tanga, ito mga majority, mantagin po ninyo yung nagdedebate pa ho sila dyan. Nagkikipagtalo ito si Kiko Machin, yan tuloy, sa sobrang pikon nito si Pinky Lacson mga kabdit, dahil hindi niya rin masikmura na, alam nyo na, ligwak-ligwak na itong si Pangilinan mga kabdit, na pa 1 minute suspension ho siya. Diba, ganyan ho sila dyan sa majority. Ano kung expect natin? Protector nga ng administrasyon niya mga yan.
Kaya nga nagsama-sama ho sila kain suka, di ba? Tama naman ho yun. Di ba pagka senador, tinitingala natin dapat matatalino. Hindi nag-aaral Parang labas nila parang bobo-bobo nila. Opo, Opo, Manong Jay, sa tingin nyo po, sa dami po ng mga binuksan na mga issue at problema ngayon sa ating bansa, no, na pinagtutuunan ng pansin ng mga opisyal ng ating gobyerno, sa tingin nyo po, may mareresolve ba dito at kapaki-pakinabang ba ito sa taong bayan? Kasi one thing for sure na talagang mas malapit sa kanilang bituka, yung nabanggit nga na trilyong pisong na kurap or napunta sa maling bulsa, Manong Jay. Tama naman talaga sinabi ni Mr. Duterte, no, ni Congressman Duterte ng Davao City, na parang malinaw na diversion, no? Kasi number one, pumuklat sila ng issue ng West Philippine Sea. Tapos, hindi umubra. Tapos ngayon, bumuklat din sila ng issue ng ICC warrant of arrest. Wala naman pala talaga. Chismoso lang talaga anong pangalan nito? Si Boying Remulla. Tapos ano pang mga issue, puro diversion Pilit nilang inilalayo yung usapin sa flood control scandal, no? Yung bilyon-bilyon, trilyong piso. Ang problema, tuwing bumabagyo, katulad ngayon, si Basyang, o di nakita na naman yung mga sinasabi lang bilyon-bilyong flood control projects, puro sira. Puro wala sa hulog, wala sa wisyo. Hindi tapos, walang bakal. So, hindi mo maitatanggi yan, kahit pa sabihin ni Senator Ping Lacson, ang chairman, kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, na safe ka na, bongbong, no? Kasi yun ang sinabi niya wala raw kinalaman ng presidente rito. Napakalinaw naman ng pananagutan ng presidente rito. Dahil lahat ng unprogrammed funds na bahagi nitong trilyon scandal na ito sa flood control project, hindi pwedeng gumalaw o lumabas yan o ipambayad ng hindi pinipirmahan o inaaprubahan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagkataon, Tama. ang Presidente natin, si Marcos. So walang ibang pumirma niyan kundi si Marcos. Pero sabi ni Ping Lacson, wala raw pananagutan yung boss niya, no? Akala ko boss ni Ping tayo tayong mga halal, no? Tayong Pilipino. Pero apparently, kumbaga parang sa kantsawan sa Senado, boss, safe ka na. Ganun ang nangyari dyan sa Kaya hindi ito magtatapos sapagkat una-una, sabi ni Presidente noon last year, next year wala nang madidisgrasya sa baha. Ayun, Mr. President, bago ka umalis papuntang Amerika, yung huling, hindi pa final yung huling kwenta ng mismong ahensya ng gobyerno, 12 na ang patay. Doon sa Basyang. Sabi niya kasi last year, hindi na mauulit yan di ba? Ang linaw ang pagkakasabi niya, ang problema, umuulit at uulit yan. Ngayon, meron naman low pressure area. Every time umuulan, amihan, shear line, o ano man ang tawag nila riyan, may babaha at babaha. Nung nakita ninyo yung pinakahuli, maliban sa Iligan, yung Catanduanes, dyan sa Camarines Norte, kawawa yung mga tao, sira-sira ang mga pananim. At anong dahilan yan? Simple lang. Flood control project scandal that cost the Filipino taxpayer more than 1 trillion pesos. Kaya, kahit na hindi man si Pulong Duterte ang magsabi niyan, lahat tayo saksi sa nagdudumilat na katotohanan na itong parusa, itong dinadanas nating dusa ay dahil sa kagagawan ng mga buhayang congressman at ng administrasyong Marcos. Opo. At sa tingin niyo po ba ang taong bayan ay kumbaga satisfied na dito lang patungkol sa pagpapanagot doon sa maanomalya na nabulgar na maanomalyang flood control projects? At kung hindi, saan pa sila maaring kumbaga yung kredibilidad talagang kampante sila
Halimbawa, sa investigasyon sa Senado ba, kampante ba sila? Sa Kamara, sa Ombudsman, parang natrap na ba sila sa saan sila kukuha ngayon ng yung pagiging kampante na ito talagang investigasyon na ito, lehitimo na nakikita ko na merong mapapanagot dito sa issue? Walang naniniwala na sa gobyerno eh. You ask any ordinary person, kahit na yung mga magbubukit dito, walang naniniwala, walang kredibilidad ang ombudsman, walang kredibilidad yung House of Representatives, yung Senado, yung ICI na rumuho na lang at wala nang natira maliban sa isang tao, walang naniniwala. Bakit? Kasi paano ka man naniniwala? Sasabihin nung Yusek Bernardo, kami mismo ang gumawa ng pera, sabi niya, kami mismo nag-deliver. Pagkatapos, ang sasampahan nila ng kaso si Bong Revilla, siya daw mastermind. Paano naging mastermind yon? Recipient lang siya, assuming na totoo yung sinasabi ni Bernardo na nagbigay sila ng pera kay Bong Revilla. Paano mo sasabihin ngayon? Yan huy nakakatuwa dyan. Mantagin po ninyo, pagmumukain pa nila mastermind dito si Bong Revilla. Yung mga totoong mastermind dyan, mga kabdita, ito, diretsano tayo. Bakit si Bryce Hernandez nakapagbalik ng 110 million tapos nagkaroon ng witness protection program o pumasok ko sa dyan, may protection sa dyan sa Senado, sa gobyerno. Yan huy nakakatawa, nagbalik ng 110 pero yung mga kinurakuto niyan, mga kabdit, panigurado at panigurado, 100% tayo dyan, naaabot ho ng bilyon yan. Kumbaga, yung pinaka-konti o yung natitira na lang na pera ho nila, yun yung ibinalik niya. Ha? Yan na lang ho. Bakit yung Diskaya pinag-iinitan? Sila pa yung pinagmukaring mastermind. Sinabi na nga ng mga Diskaya, si Martin Luther King pinangalanan, pati si Bobong Marcos Jr. nandiyan, dawit na. Pero dahil nga pinalitan si Sen. Marcoleta sa Blue Ribbon, mga ka-update, tingnan nyo, nagkandaletse-letse na. Literal na pinorotektahan ho nila si Marcos Jr. at si Martin Luther King. Yung kailangan managot na malalaking isda, mga ka-update, wala na ho. Wala na ho tayo doon. Na mastermind si Bong Revilla, kayong gumawa ng pera, kayo nag-deliver eh. Saka sinasabi nila, dineliver mismo nila kay Marcos. Gamit yung dalawang undersecretary, di ba? Pero ba yung dalawang undersecretary, walang kaso? Yung district engineer na yung Alcantara, hindi nila sinampahan ng kaso. Paano maniniwala ang tao yan? Napakabubo naman ng Pilipino, ang tingin nila sa Pilipino, para mapagpaniwalaan nila. Kasi ako, in all honesty, simple lang. Tanungin mo ordinary yung tao, sino tingin yung mastermind? Sasabihin nila, ikaw naman, Jay, liwaliwanag, presidente dyan ang pinakapuno eh. May datang iba ng presidente yan. Kasi nga, walang pwedeng bayaran na hindi pinipirmahan ng presidente. Paano mo ngayon hihiwalay yung presidente? Sino ang kapural? Sino ang nagdisenyo yan? Speaker of the House. Sino yung Speaker of the House noon? Pinsan buo ng presidente. Sinong may mga ano diyan sa sinong pinuno ng ng mga congressman? Sino bang majority leader? Anak ng presidente, si Sandro. Ano pa? Alam mo, masyado naman nilang minamaliit yung kakayanan ng Pilipino na hindi maunawaan yan. Kaya alam mo, yung sabi niya, paano ngayon? Alam mo, sa kabuisit ng Pilipino, ngayon, pinapasedyos na lang nila, gaba na lang, sabi nga sa Bisaya. Yun ang ano nila. Kaya, nakakita mo, may mga nagkakasakit, merong mga nabubulok ang bituka, di ba? Merong namamatay bigla, nagkaka-cancer, Kasi yun na lang yun na lang ang sandigan ng tao ngayon eh. Kung aasa sila sa ombudsman, may makakasuhan. Wala. Puro press release. Yun lang kaya nilang isakripisyo. Ang problema, Isa pa mga ka-update, yung ombudsman, wala rin tayong expect dyan kasi yung punteriya ho niyan, ayun yung vice-presidente ho natin. Pinangako niya yan kay Bobong Marcos Jr. na pag naging ombudsman ho siya, kakasuhan niya, ikukulong niya si Sara Duterte. Yan ho yung nakikita at panigurado, itutuloy niya. Pero yung kasuhan, yung mga malalaking isda na si Martin Luther King, si Bobong Marcos Jr., malabo ho yan. Inappoint nga sa dyan bilang ombudsman. Para pilayan ang mga minority at pilayan ho yung mga
kasama nitong ni BP Sara at ni Tatay Digong. Yan ho yung mga nakikita natin na gagawin ho nila. Tingnan nyo, nauna pa yung impeachment ni BP Sara. Dito saan? Sa flood control. Ganyan ho katitibay yung mga pagmumuka ng mga kurap magnanakaw sa gobyerno. Unti-unti may mga nagsasalita doon sa sinasangkot nila. Oh, lumalabas isa-isa ang katotohanan ngayon. At yan ay sasabog sa pagmumukha nila pagdating ng araw. Opo. Sir Jay, siguro yung huling mensahe at panawagan muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ay, wala naman tayong ibang magagawa pa sa kasalukuyan because sabi nga, you cannot fight City Hall. Magdasal tayo na sana ay pumailan lang ang katotohanan at magkaroon ng hustisya, hindi man dito sa mga korte natin, kundi sa pamamaraan tanging ang Panginoong Diyos lamang. Ayun, doon nga mga kapatid, mas malinaw ho yan. Doon na lang ho tayo manalangin dahil doon man totoong may alam na nangyari sa ating bansa. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno o kung saan man kung sila huwi nakaluklok. Kung binabayar ni Marcos Jr., binibigyan ng mali-maleta mga kapatid, wala ho tayo aasahan. Susunod na ho natin ito nga si Mr. Dinches kung saan mga kapatid napikon. Sumabog na ho dito kay Ogie Diaz. Dito kasi masyado na hong sausawero itong si Ogie Diaz. Patungkol nga na sinasabi niya, AI generated daw ho yung nilabas niyang, alam niyo na yung skandal ng mag-asawang, alam niyo na, ngagba. Ito nga din, rekta na rin ho tayo dito. Mr. Ogie Diaz, may tanong ako sa iyo, yung mukha mong parang tuhod. Ano bang karapatan mo na para sabihin deepfake or AI generated yung nirelease namin ni Mr. T? Sino ka ba? At ano ka ba? Ano bang credentials mo? Do you specialize in digital manipulation? Naku Do you have po, a credential for forensic document examiner? Kasi kung meron, by all means, pwede mo sabihin deepfake yun or AI generated. Pero wala eh. Wala kang credential na ganun. Wala kang karapatan na sabihin na deepfake yun. Kasi wala kang credentials to say such things. However, ako meron. Meron akong credential as a forensic document examiner kasi yan ang trabaho ko dito. Sa isang bangko at a law firm, I'm a forensic document examiner dito. Yan ang trabaho ko dito sa Amerika. Alam nyo ba kung gaano kadilim nung video na yon, yung original? It was not AI generated, nor manipulated. No. In-enhance namin yon para makita ang pagmumukha ng adik yung presidente. naku po. Kaya wala kang karapatan na sabihin deepfake yun kasi wala kang credentials. Ano ka ba? Hindi yan pwedeng magngangaw-ngaw ka lang na sasabihin mo na deepfake yun porket nakita mo ang still images ng video. Tama naman mga ka-update na hindi naman talaga natin pwedeng sabihin na AI o deepfake kasi mga ka-update, in-enhance lang ho nila, kumbaga, pinakaayos-ayos lang ho nila yung video dahil nga sobrang dilim daw ho, lalo nung video na original noon. Buti nga mga ka-update, naglabas pa ho itong si Mr. Dinches na mga ganyan imahe, ganyan mga video patungkol dito sa ginagawa ng bangag nating presidente, 'di ba? At least alam ng milyon-milyon Pilipino kung ano ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas ngayon. Next week kung hindi tayo nagkakamali, pupunta na naman huwata sa New York. Oh, ano na naman kuya ang gagawin nito si Bobong Marcos Jr. diyan? 'Di ba? Kaya ito si Ogie Diaz mga ka-update. Hindi si Mr. Ogie Alcacida, iba ho 'yun mga ka-update. Ogie Diaz, itong baklitan chismosa, wala naman tayong problema sa mga trans baklita, mga ka-update. Eh ang kaso, kung gusto nyo respetuhin din ho kayo, respetuhin nyo rin ho yung ibang tao. Ganun lang man ho tayo mga ka-update, di ba? At saka yung video mismo, wala kang karapatan. Ay, oo, deepfake to kasi wala kang karapatan, wala kang credential. Okay? Di yan pwedeng magngangaw ka lang. Kaya nga, sinasabi namin, nakasuhan na kami para malaman ng buong tao kung totoo ba yun o hindi. Ilang beses na namin yung hinahamon. May ginawa bang administrasyon? Wala, di ba? Kasi alam nating lahat kung bakit wala silang imik. Yan, dahil nga walang imik, nagpapakaso na nga ho sila, gusto nila diretsahan na agad sa korte. Hindi umiimig itong kampo ni Marcos Jr. Bakit ito mga ka-update? Kasi nga original, totoo yung inilabas niya. At saka tingin nyo ho ba, gagawa ng fake news to, nakakalabanin niya yung presidente ng Pilipinas kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi? Ilalagay nyo ho ba yung sarili nyo
sa isang sitwasyon na hindi kayo makakatakas, makakalabas nang wala kayong totoong ebidensya, totoong laban dito sa presidente? Malaking katanungan ho yan. Hindi naman pwedeng gumawa ka ng video tapos alam mong fake news, ipapakalat mo. Delikado ho buhay mo dun. Di ba? Ngayon, naglabas nga ng tunay na video, in-enhance na nga. Buti nga ho mga kabdit, meron pa tayong nasaksiyan. Nakitang ganun na ganyang pala kadiri, kabalbal ng presidente ng Pilipinas at higit sa lahat mga kabdit. Higit ho sa lahat. Siya lamang ho talaga yung nakakagawa ng ganyan. Marcos lang ho. Di ba? Sa nirelease namin na video. Again, wala kang karapatan, Mr. Ogie Diaz. Kasi again, wala kang credential. Wala kang karapatan. Example ha, may nakita ka tao, may bukol. Di mo pwede sabihin, uy, cancer yan. Kasi nakita mo, ayun, may bukol. Di pwede. Paano mo malalaman kung malignant o benign yung bukol na yan? Hindi ka naman doktor. You have to run tests for you to be able to find out that that bukol is malignant or benign. Tapos kailangan may credential ka na sabihin na cancer yon. Pareha din yan sa pag-determine na AI generated ba or manipulated ba yung video na nirelease namin. Okay? Ayun nga mga kabdit, kung meron kayo naging komento reaction dito kay Mr. Dean Chase at dito kay Sen Alan Quetano na pinagmukha niya ng tanga, BOBO, yung mga majority kahapon dyan sa Senado, sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.